Ito ang hindi natin maitatanggi. Naniniwala tayo na tayo ay mahalaga sa Diyos. Naniniwala tayo na ang Diyos ay totoo. Naniniwala tayo na ang Diyos ay mabuti. Pero bakit hindi tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos? Bakit ang pagtitiwala natin sa Diyos ay hindi 100%? Bakit ang pag-ibig natin sa Diyos ay aandap-andap? Kasi nga, hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin napapatunayan sa buhay natin na totoong pinamahal tayo ng Diyos. Dahil hindi natin kilala ang Diyos at wala tayong tamang relasyon sa Diyos. Dahil ang totoo, mararanasan lang natin ang pag-ibig ng Diyos kung nanaisin natin na magkaroon ng relasyon sa Diyos at mapalapit tayo sa Diyos. Mararanasan lang natin ang patuloy na pag-ibig ng Diyos kung patuloy tayong nananatiling nagtitiwala at nagmamahal sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay binibigay niya, pero kailangan niya ng response natin. Kailangan niya ng pagtanggap natin. Ang pangako ng Diyos, nandyan ibinibigay niya sa atin. Sabi niya, pagpapalain ko kayo, nais ko kayong pagpalain, nais ko kayong bigyan ng buhay na kasiya-siya. Ngunit hindi natin ito natatanggap dahil ayaw natin i-allowed na ang Diyos ay gumawa sa buhay natin. Yung gusto natin ang ginagawa natin, pinipilit natin na yung gusto natin, yung plano natin ang mangyari sa buhay natin. Ngunit pag tayo nagkakamali, ang Diyos pa rin ang ating nilalapitan. Ang Diyos pa rin ang ating tinatawag. So, hindi natin masasabi, hindi tayo lubusang nagtitiwala sa Diyos dahil hindi natin ito nararanasan. Hindi natin ito nararamdaman. Ang Diyos nagmamahal sa atin. Ang Diyos ay totoong nagmamahal sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay makatotohanan, makatwiran, at totoo. Ano man ang mangyari sa mundo, ang Diyos nananatiling ang Diyos. Dahil ang Diyos ay totoo, ang pag-ibig niya ay totoo, makikita natin na ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao ay pabago-bago. Kung paano nagbabago ang panahon, ganun din ang tao. Pabago-bago ang mood ng tao, pabago-bago ang isip ng tao, pabago-bago ang tao. So ang pag-ibig ng tao hindi forever, hindi nananatili. Dahil ang tao may limitasyon, may hangganan, may kahinaan. Ganun din ang damdamin, ang pag-ibig ng tao. Hindi nananatiling buo, hindi nananatiling ang pag-ibig ng tao ay umiibig sa kapwa-tao. So, ang pag-ibig ng tao ay nababase lamang sa pangunawa at respeto. Pag hindi na tayo nauunawaan ng kapwa-tao natin, ang ating pag-ibig ay nagkukulang. Ang pag-ibig natin ay hindi na buo. Pag tayo ay hindi na nararespeto, hindi na tayo ginagalang, tayo ay nagkukulang na ang pag-ibig natin. Dahil ang totoo, ang pag-ibig ng tao ay self-love, self-confidence, respect. Kung hindi tayo kayang mahalin, hindi natin kayang magmahal ng kapwa natin. Dahil tayo ay nagmamahal sa sarili natin, kaya nga naghahanap tayo ng taong magmamahal pa sa atin. Dahil tayo ay may tiwala sa sarili natin, kaya tayo gusto natin manguha ng taong makakapagpatunay nito na tayo ay may katangian na angkin, na inaangkin natin na ating ipagmamalaki. Dahil kaya tayo nagmamahal sa kapwa natin, gusto natin makuha yung respeto. So pag hindi na natin ito makuha o makita ang mga bagay na ito, nawawala na ang pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay nananatili, makatotohanan at totoo. Hindi nagbabago, nananatili. At ipinapakita ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, pinapakita niya kung dito niya hinahayag ang kanyang pagka-Diyos. Dito niya pinapakilala kung sino siyang Diyos na nagmamahal sa tao. Dahil gusto niyang ilapit o ipakita ang magandang layunin niya na magkaroon ng relasyon sa tao. Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa tao,
ito ay may pundasyong hindi kailanman masisira ng kahit sino o ng kahit anong mga bagay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay sacrificial, unconditional, intentional, at pure. Ang pag-ibig ng Diyos ay malinis. Ang hangarin ng Diyos sa tao na mapabuti ang tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay sacrificial. Kaya nga inalay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa lahat ng tao dahil sa laki ng pag-ibig niya. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Hindi kailangan mong maging perpekto, hindi mo kailangan maging mayaman, hindi mo kailangan maging maganda. Ang kailangan niya yung puso mo na tapat na nangangailangan ng pag-ibig niya, na handang tanggapin ang pag-ibig niya. Ang pag-ibig ng Diyos ay intentional. Intentional dahil may maganda siyang plano sa atin. Plano sa ikabubuti natin, hindi sa ikapapahamak natin. Plano na buhay na kasiyasiya na tayo ay pag nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi tayo makakaranas ng kalungkutan, hindi tayo makakaranas ng iisipin natin, talo tayo sa mundo, wala na tayong halaga sa mundo. Dahil tayo ay pinapahalaga ng Diyos. Tayo ay iniibig ng Diyos. Kung tayo ay tatanggapin natin ng Diyos, mararanasan natin kung gaano tayo kahalaga at kaya nating magpahalaga sa iba kahit hindi pa tayo pahalagaan. Dahil kung nararanasan natin ang totoong pag-ibig ng Diyos, kaya nating magmahal sa kapwa natin kahit hindi pa ito ibalik sa atin. Kasi punong-puno ang puso natin ng pag-ibig na mula sa Panginoon. Punong-puno ang puso natin ng pangunawa. Yung ating isipan, punong-puno ng pangunawang nagmumula sa Panginoon. Nauunawaan natin ang lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa atin, anuman ang mangyari, hindi ito mawawala, hindi ito matatapos. Mararanasan lang natin ito kung tayo ay lalapit sa Diyos, magtitiwala sa Panginoon. Sa buhay ko, hindi ko masasabing mabuti ang Diyos kung hindi ko naranasan. Hindi ko masasabi na totoong nagmamahal sa akin ang Diyos kung hindi ko ito naramdaman. Naranasan ko sa buhay ko na talikuran ng mga taong minamahal ko. Ibinigay ko ang lahat ng pagmamahal ko, pero hindi pa ito sapat. Kulang pa. Kailangan mo pa rin ibigay, pero sa kabila ng pag nga binibigay mo, kulang pa. Pero sa Diyos naranasan ko na wala pa akong binibigay. Nagtitiwala pa lang ako sa Diyos, pero naranasan ko na ang pagtanggap ng Diyos sa akin. Hindi ako kayang tanggapin ng tao, pero kaya akong tanggapin ng Diyos kung sino ako. Ang tao, hindi pa ako kilala, pero hinuhusgahan ako. Pero ang Diyos, kilala niya ako, pero hindi niya ako hinusgahan. Ang tao, papakinggan ka lang kung meron kang ibibigay. Kung meron makukuha sa'yo. Pero ang Diyos, yung walang-wala kang magagawa sa buhay, walang-wala ka kahit ano, ang may pagmamalaki mo lang, yung maniwala ka sa Diyos. Napapakinggan ka ng Diyos at tutulungan ka, pero hindi ka mabibigo. Dahil andyan ang Diyos na hahawakan ka, papakinggan ka, bibigyan ka ng kapayapaan, bibigyan ka ng buhay na may punong-puno ng pag-asa. Mararamdaman mo ang totoo niyang pag-ibig. Ang tao hindi permanenteng magmamahal sa'yo. Pero ang Diyos, mauunawaan ka at patuloy kang mamahalin. Patuloy mong mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Sa mga panahon na wala kang magagawa, sa mga panahon na nag-iisa ka, pero mararanasan mo ang pagsama ng Panginoon. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay totoong ibinibigay sa tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay totoo na mararanasan natin kung nanaisin natin ito. Kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Dahil sa Diyos tayo ay mahalaga. Tayo ang pinakamahalaga sa Panginoon. Kaya pahalaga natin ang paglapit sa Panginoon. Pahalaga natin ang pag-ibig ng Diyos. God bless you.